Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Naglalaglagan na daw po ang bagong alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos. At ultimo pong si Senator Amy Marcos, itinanggal na daw po sa lineup ng senatorial bet ng Administrasyong Marcos. Kasama na rin po si Camille Villar. Hindi na rin po siya sumasama sa campaign rally dahil hindi daw po nagustuhan ng yung ginawa po ng Marcos administration kay Pangulong Duterte. So yan po yung panonoorin po natin sa araw na ito. Kaya kung hindi ka pa ho nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na dahil dito sa Makapili TV, ibabalita po natin ng mga balitang hindi po binabalita ng mainstream media. So ito, Banat Bay, pasok! At nakakatuwa mga kababayan nating OFW, nag-unite kayo ngayon, di ba? Yan ang maganda. Habang ang itong alyansa ng mga gago nagkakawatak-watak na. Ito nga si Amy Marcos parang tinanggal na sa listahan. Ilang campaign rally ng senatorial slate ng administrasyon ang hindi sinipot ni Senadora Amy Marcos. At sa nakaraang dalawang rally, hindi siya binanggit ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Natatanong tuloy kung laglag na ba siya sa hanay ng alyansa. Ang sagot ng senadora sa pagtutok ni Jonathan Andal. Sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Cavite noong isang araw at sa Laguna kahapon, parehong wala sina Senadora Amy Marcos at Congresswoman Camille Villar. Sa parehong pagkakataon, binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang speech si Villar, pero hindi ang kapatid na si Senadora Amy. 12 ang kandidato sa slate ng Alyansa, pero kagabi, at huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang grupo kaugnay ng sinabi ng Pangulo. Bago nito, mariing tinuligsa ni na Amy at Villar ang pag-aresto noong March 11 kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagsuko sa kanya ng Marcos administration sa ICC. Kapwa wala ang dalawa sa mga campaign rally ng alyansa mula noon, kabilang ang sa Tacloban noong March 14. Nagsabi noon si Senadora Amy na hindi siya makakadalo sa naturang pagtitipon dahil hindi raw niya matanggap ang ginawa sa dating Pangulo. Ang senadora na presidential sister, kilalang kaalyado rin ni Vice President Sara Duterte. Tinanong ng media ang campaign manager ng alyansa na si Congress... Mali naman yung sagot nyo. Script nyo. Si Senator Amy, nakilalang nakikialyado. Hindi ho kaalyado. Kasi when you say kaalyado, approve ang dalawang kampo. Nakikialyado lang, nakikigulo lang, nakikisali. Kumbaga sa mga bata, di ba, parang saling pusa. Yung alam mong pambuo lang. Pero dito kasi nakikialyansa dahil nga hindi naman daw yun na inaaprubahan pa kung ito magiging kaalyansa nila. Mantubik Yanko, kaugnay ng hindi pagsama ng dalawa sa mga rally. Are there any plans to drop Senator Amy from the lineup ng alyansa? At saka yung isa pa po kasi there are also speculations na baka si Congressman Camille Villar will also be dropped from the slate. I think like for Amy, siguro siya dapat ang makasagot nung tanong na yon, hindi po kami. So wala pong pinag-uusapan po so far yung... Kayo nga magdadrop, tapos tatanungin nyo si Amy. Ang tanong, ang linaw nung tanong. Ayong pasagutin. Puro kayo kaplastikan kasi. Tinatanong kayo, are you going to drop Amy? Ang tanong nyo si Amy. Sus! Pati yung nationalista regarding dun sa future nila sa slate. Wala. Sabi ni Senadora Amy, hindi pa sila nagkakausap ng Pangulo at ni Tiangco. Hindi ko alam, hindi ko pa tinatanong. You have not withdrawn from alyansa? No action taken. Mulat sa poll, sinabi ko naman na independent ako. Kasi parang... Independent ka, nandun ka sa listahan nila. So si ate, masyado ka naman. Paano ka? Pa-independent pa ka kunwari. Kasama ka sa listahan eh. Kasama ka sa pinopromote nung una, pumupunta ka pa, tas ngayon independent ka na ngayon. In the very first place, independent. May kutob ako na may masama. Siyempre, inahabol niya yung boto kasi ng mga Duterte at ng mga loyalista. Sayang nga naman dahil nga
pwedeng mahati yung kanyang boto kung magpapalaglag siya sa lineup ng bagong alyansa or itutuloy niya yung kanyang lineup doon pero bibitawan naman siya ng mga DDS. Kaya lumalaro to si Senator Amy sa dalawang ilog kumbaga para siyempre kandidato yan, siyempre andun yung willingness niya na manalo. So parang by hook or by crook kailangan manalo. So kailangan niya lumaro sa dalawang ilog. Na may masamang mangyayari at ayoko mahila sa away-away. Kinakabahan ako na magkakaumpugan talaga yung dalawang panig. Nangyari nga po. Mas tutok daw siya ngayon sa pagdinig kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulo. Naaalangan ako, nagbibisi-bisihan ako. Mahirap mag-aral ng international law, hindi naman natin masyadong kabisado. Iba kasi yung sistema nila. At ang pinakamahalaga, wag natin... Bakit? Kasali ka ba dyan? Bakit ka nakikisali? Bakit ka nag-aaral? Bira to si ate. Kunwari pa na busy siya. Kaya hindi siya nakaka-campaign. Sabihin nyo na naglalaglaga na kayo. Kung ano yung ginawa kay ES, ganun din ang ginagawa sa'yo ngayon. Ayaw mo pang aminin na nilaglag ka ng kapatid mo. Isuko. Tsaka isa pa, kaya naman siya nag-aaral ng foreign relation law. Dahil siyempre siya yung head ng ng committee ng foreign, 'di ba? Tulad ng nakarang hearing na ginawa niya kahit na too late the hero, sabi nga ni Senator Bongo. Siyempre nagpapalakas to sa mga DDS supporter. Dahil alam niya na malaki ang tsansang matalo kung siya doon sa alyansa ng kanyang kapatid. Kaya pinipilit niya na yun nga makisawsaw sa issue na parang palabasin na siya concern doon sa pagkakaaresto kay Pangulong Duterte. Ko ang ating soberanya. Nag-text ang GMA Integrated News kay Representative Villar para sa kanyang reaksyon at hinihintay namin ang kanyang tugon. Para sa GMA Integrated News. Wala na. Sabi ko nga sa inyo paano mo lulunukin yung ginawa na yun kay Pangulong Duterte? Talagang wala Kung malunok mo yan, kayo kita mo, bumagsak ang integridad ng mga kasama nila doon. Bumagsak ang integrity. Bakit? Kasi nga pambira naman Sana man lang mag-react kayo na sana konting respeto man lang sa Pangulo idaan sa due process. Wala Lahat kayo tamimi Di ba? Kasus. So ano na? Bongbong Marcos, pati ba kapatid mo nilaglag mo na? Kasi kawawa naman yung kapatid mo. Di na nga siya tinatanggap sa mga tanso community. Hindi rin siya tinatanggap ng mga Duterte supporter. So, wala ka na. Kawawa naman yung kapatid mo. Kaya pala nawawala sa survey At saka sana naman PDP, huwag niyong tatanggapin yan Ay, nako, mga taga-PDP, pag tinanggap niyo yan, nako po, maraming magagalit. Sinasabi ko na sa inyo. Maraming magagalit pag tinanggap niyo si Amy sa sa slate ninyo at sinama nyo sa campaign, mabubulang yan. Kaya huwag nyo tatanggapin yan. Isa na ako dun sa magbubu na yun. Maniwala ko kayo sa akin. Hindi ako nagtetreat baka sabihin nyo nagtetreat ako, sino ka ba? Actually, hindi lang si Banat Bay ang magbubu kapag yan itinanggap ng PDP laban. Anyway, ramdam na po kasi ng mga senatorial slate po ni Bongbong Marcos, talagang malaking impact ng pagbaba ng kanilang tsansang manalo. Although, may mga survey pa na lumalabas na sila pa rin yung nagna-number 1. Kumbaga, majority sa kanila nakapasok dun sa Magic 12. Pero in reality, hindi nila pwedeng panghawakan na ngayon yung survey na yan dahil tinalo yan ng survey ng rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi doon, di ba, sa mga survey, ang kinukuha lang, 2,000 respondent. Eto, 1.8 million ang pumunta doon sa peace rally na ginawa ng Iglesia para kay VP Sara. At yun pa lang ay magpapatunay na majority gusto ang mga Duterte. Kaya ngayon mga senatorial slate ng administrasyon, kumbaga ngayon umaaray sila. Parang nagpapabiktim pa nga silang nung una nilang sinabi nga na malaking impact yung pagkaka-aresto kay Pangulong Duterte. Naramdaman talaga nila. Parang ngayon nagsisisi na siguro yung mga senador na dating lumuluhod kay Pangulong Duterte na ngayon binastos po
ng Administrasyong Marcos. So abangan po natin sa mga susunod na araw kung ano pa yung mga magiging reaction dito ni Banbay regarding sa issue, especially dito sa pagkakaaresto at pagdala kay Pangulong Duterte sa ICC. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.